Sa baryo San Nicasio, may isa bungherong kilala hindi dahil sa dami ng panalo kundi sa tigas ng loob. Si Alberto Berting Almazan. Anak ng karpintero, amain ng 3 paslit na hindi niya dugo ngunit minahal na parang kanya. At asawa ni Lina na nagtitinda ng kakanin tuwing umaga sa palengke. Wala silang sariling manok panabong na may pagmamalaki. Ang mga alaga nila'y tinatawag na pang-asa. Yung tipong isasali mo dahil wala ka ng ibang maaaring isali, hindi dahil nararapat. Tuwing hapon bago dumilim, madalas makita si Berting na nakaupo sa batong nakalubog sa tabi ng lumang punong balete sa dulo ng sitio Talahib. Ang baleting iyon, sabi-sabi, tahanan daw ng mga nilalang na hindi lubos mahuli ng mata. Mga duwende, diwata, engkantong nakikinig sa hinagpis ng mga panalangin ipinapako sa ugat at dahon. Ang matatanday naniniwala, ang kabataan nagtatawanan. Si Berting tila nasa gitna. Hindi siya madaling maniwala pero marunong siyang maggalang, lalo na kung ang pag-asa mo ay manipis gaya ng lambat na butas-butas. Noong gabing iyon, mataas ang buwan at mabigat ang hangin. Umuugong sa malayo ang kuliglig at tila nangangatay ang init kahit pabandang Setyembre na. Pinunasan ni Berting ang pawis sa leeg. Kinuha ang isang lumang baston na yari sa bayabas at tumingin sa itaas, sa sanga ng balete, kung saan madalas umuupo ang mga uwak tuwing dapit hapon. Ngunit wala ni isang uwak. Sa halip, may munting anino, isang sisiw. Bakit may sisiw dito? Bulalas niya, paanas. Parang natatakot gumalaw. Ang sisiw ay hindi karaniwan. May manilaw-nilaw na balahibo na para bang sinisinagan mula sa loob at sa bandang pakpak nito ay may tila pino, pilak na guhit na kumikislap. Nakatitig ito kay Berting at ang pagtitig ay hindi mata ng hayop lamang. May isip, may tanong. Lumapit si Berting, mabagal. Iniladlad niya ang palad, palihim na inaasahan na lilipad ang sisiw palayo. Ngunit hindi. Lumapit ito, sumampa sa palad at bahagyang pumukpok, tila kumakatok sa kulubot ng kamay. Mainit ang dampi nito at sa pagkakahawak niya ay may biglaang lamig ang hangin sa paligid. Umihip ang hangin na parang tinig ng matandang nagsasalaysay. Berting! Berting! Napaatras siya, napatungtong sa ugat ng balete. Sino yan? Mabilis niyang bulalas. Nanginginig ang boses. Napatingala siya sa sanga at nakita ang anyong anino. Mahaba, payat, may korona ng mga dahon at luntiang kumikislap na mata. Hindi ito ganap na tao, hindi rin hayop. Diwata? Engkanto? Sa baryo, iba't iba ang tawag. Ang anino ay hindi kumibo. Sa halip, humuni ang hangin sa paggusot ng mga dahon. Kung naririto man kayo, iginagalang ko kayo. Sabi ni Berting, idinantay ang kamay sa dibdib. Hindi ako nanggugulo. Naupo lang ako dahil wala na po akong mapuntahan. Ang anino'y kumurap na parang apoy na tinamaan ng hangin at nawala. Sa palad ni Berting, nanatiling nakaupo ang sisiw. Hindi umiiyak katulad ng karaniwang sisiw. Sa halip, may sariling tiyempo ang huni, parang kumpas ng tambol sa sabungan. Tik, tik, tik. Bawat tik ay alala ni Berting. Mga talong sunod-sunod, mga utang na hindi mabayaran. Ang huling pakpak ng tanglad sa manukan na nalanta sa init. Mga anak na nakatingin sa kanya tuwing umuuwi. Papa, kailan po tayo kakain ng tinolang manok? At siya'y sasagot ng, sa piyesta anak, kahit alam niyang baka wala pa rin. Tara na, wika ni Berting at dahan-dahang ibinulsa ang sisiw sa laylayan ng kanyang kamiseta. Palibhas ay sanay siyang magdala ng bagay na mahalaga ng palihim, sugal, luha, pangarap. Sa pag-uwi, may kakaibang gaan sa yabag niya. Parang bawat hakbang ay mumo ng tiwala. Pagdating sa bahay, nakita niyang tulog na ang 3 bata sa banig. Si Lina naman ay nakasandal sa haligi. Nakapikit pero hindi himbing, kagat ang labi. Bukas,
May tigbe-20 pa akong kakanin na pwedeng gawin. Bulong nito nang maramdaman ang presensya ni Berting, hindi nagbubukas ng mata. Magkakasya yon sa bigas. Kung matalo ka man bukas, huwag ka muna sana sumali, ha? Hindi ka agad sumagot si Berting. Kumuha siya ng sisidlang yari sa kawayan na may tuyong palay at inilatag sa tabi ng kalan. Maingat niyang inilabas ang sisiw at inilapag doon. Sapon niya sa mata ang sarili niyang hiya. Ilang beses na niyang ipinanalo ang pangako at ilang beses na rin niya itong natalo. Lina, marahang sabi niya, hindi na ako sasali kung wala ng pag-asa. Pero parang may dumating na tulong. Idinilat ni Lina ang mata. Nang makita ang sisidlan, agad siyang lumapit. Nakaw yan? Mabilis, matulis, tila karayom ang tanong. Hindi, sa balete. Ako ang nilapitan, sagot ni Berting. Pilit hinahabol ang tamang salita upang hindi magmukhang kahibangan. Iba ang sisiw na ito. Tingnan mo. Inabot ni Lina ang lamparang may kaunting langis. Inilapit sa sisiw at kapwa sila napatigilan. Sa liwanag ng muntit nanginginig na apoy, kumislot ang manipis na pilak na guhit sa pakpak ng sisiw. Sumandaling lumiwanag ang gilid ng kawayan para bang sinabuyan ng alikabok na bituin. Napatingin si Lina kay Berting. Nawari lumiliit sa kahihiyan at pag-asang sabay kumakagat sa dibdib. Sige, mahinahong wika ni Lina. Bukas, subukan mo. Pero pakiusap, huwag mong ibenta ang kaluluwa natin sa swerte. Kung mararamdaman mong hindi tama, umuwi ka. Oo, tugon ni Berting. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal, ang oo niya ay hindi tunog pahiram, kundi pangako. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagmulat ang baryo na tila laging nagmamasid sa swerte ng iba. Ang sabungan sa may ilog, nakatayo tulad ng dambana ng ingay. Doon hinihiwa ang katahimikan ng umaga sa sigaw ng laban. Doon iniaalay ang pinakamahusay na tiktilaok sa altar ng baryang naghihintay ng pagyuko. Dala ni Berting ang sisidlan, balot sa lumang panyo. Sa bulsa niya, 3 barya at isang papel na may tupi, lista ng utang sa tindahan ni Aling Feling. Sa bungad ng sabungan, sasalubong sa iyo ang amoy ng laway, dugo at lumot. Naroon na ang kilalang Panginoon ng Taya, si Don Marco Villarreal, nakaputing polo, may sigarilyong hindi nauubos at mata na parang sundang na sati ng kinang. Sa gilid niya, nakapila ang mga tauhan at sa harap nila, mga manok na may sintas na pula at itim. Mahahaba ang bagwis at mukha pang magagalit sa anino nila. Aba, si Berting, bati ni Don Marco, malamig. May dala ka na namang pangasa? Huwag kang mag-alala, sa sabungan, masarap ang ilusyon. Hindi sumagot si Berting, masakit ang pangungutya. Pero mas mahalaga ang katahimikan ngayon. Pumwesto siya sa gilid, sa malapit sa ilaw na dilaw at kumukurap. Binuksan niya ang sisidlan at sa loob ang sisiw, maliit pa, hindi pa dapat isabak. Pero ngayong umaga, may kakaiba. Ang munting pakpak nito'y kumampay sa loob ng kawayan at tumama sa palay. Sa bawat kampay tila may dumudulas na hangin. At ang alikabok ay lumilikha ng hugis ng tsubibo sa lampara, ikot, hinto, kislap. Lumapit si Mang Totoy, veteranong sabungero na minsan nang nagabot kay Berting ng pamahid para sa sugat na wala itong pambili. Berting, bulong niya, sisiw pa yan. Anong balak mo? Hindi ko isasabak, sagot ni Berting. Pakikiramdaman ko lang. Baka. Napatingin siya sa entablado ng sabungan kung saan pinupunasan ng tadyang ng mga panabong. Baka may sabihin. May sabihin? Natawa si Mang Totoy pero hindi nanunuya. Tawang may pag-alala. Sige, pakiramdaman mo. Pero bantayan mo ang sarili mo. Baka ikaw ang masabihan. Sa unang palo ng kampana nagsimula ang sabong. Sigawan,
pustahan, tadyakan ng tsinelas sa alikabok. Sa gitna ng tila unos na ingay, naririnig ni Berting ang kakaibang kumpas, ang tik, tik, tik mula sa sisidlan. Parang metronomong sumusukat ng tibok ng kanyang puso. Sa tabi, may binatang nagalok. "Kuya, gusto mo ng balahibong itim? Pampaswerte." Umiling si Berting. "May swerte na ako," sagot niya, di tumitingin. Pangalawang laban, mabilis. Isang patid, isang tusok, bagsak. Panalo ang manok ni Don Marco at sumipol ang kanyang tauhan. "Walang sinabi," sigaw nila. Dumadagundong ang sabungan sa papuri sa lakas ng pera. Nakangiti si Don Marco na para bang sa kanya umiikot ang mundo. Sa sumunod na laban, tapos na ang sigawan. Naging bulungan. Sa pagitan ng dalawang may-ari, may sapantaha. May kakaibang lakas ang isa. Sinalinan ng lambanog ang laway ng pananalig. Si Berting, nanatiling pumasad ang paa sa lupa. Kung dati, sa ganitong oras, naglalakad na siya papunta sa mesa ng tigpusta, pilit hinahanap ang baryang palalakihin sa dasal. Ngayon, tahimik lamang siya. At sa katahimikang iyon, may narinig. "Pumusta!" Sa ilalim. Nanigas ang batok ni Berting. Hindi ito boses galing sa labas, kundi mula sa loob. Mula sa pusod na kumakalam. Tiningnan niya ang panyo at kawayan. Ang sisiw ay nakamasid, tila ngumingiti. Sa ilalim, sa tiwala. "Anong ibig mong sabihin?" Bulong ni Berting, halos di gumagalaw ang labi. "Huwag sa malaki, huwag sa yabang. Sa tahimik lang." Humugot si Berting ng malalim na hininga. Nilapitan niya ang tigpusta. 10 piso sa 7 kulayo. Anya, maliit, halatang kinakabahan. Tumawa ang nasa likod. 10? Para saan pa? "Para maalala ko na kaya ko pang maniwala," sagot ni Berting at iniabot ang piraso ng papel. Hindi man niya batid kung aling manok ang 7 kulayo, parang itinutulak ng pagdampi ng hangin ang kanyang daliri sa maliit na kahong may tatsulok na tandang. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan lamang ang kalaban. Humiyaw ang mga tao. "Tapos yan!" Wala na. Ngunit sa ikalawang ikot, tumalbog ang liwanag ng lampara sa tuka ng kabilang manok at tila natauhan. Isang mabilis na liko, isang saksak sa tagiliran at bagsak. Panalo ang 7 kulayo. Maliit ang panalo, maliit din ang taya. Ngunit sa bulsa ni Berting, may init na parang bigas na bagong saing. Inilapit niya ang sisidlan sa bibig at pabulong na pasalamat. Tila ama sa sanggol. "Salamat." "Uy," sabi ni Mang Totoy. Balik sa tabi niya, may pagngiti sa gilid ng bibig. "Kumita ka ah. Ngayon lang kita nakita na hindi nanginginig ang tuhod. Huwag muna tayong maingay," sagot ni Berting. Nakatingin kay Don Marco sa malayo, naabala sa pagtanggap ng papuri. Baka may magduda. "Ha!" Sa mundo ng sabong, lahat nagdududa. Tawa ni Mang Totoy. "Pero sige, pakiusap. Mag-ingat ka." Matapos ang 2 pang laban na hindi niya tinayaan, dumating ang laban ng hapon na inaabangan ng marami. Ang manok ni Don Marco laban sa bagong saling veterano mula sa kabilang bayan. Sigawan. Siksikan. Ewan kung bakit, ngunit bumulong ang hangin. Huwag. Mahinang utos. Matigas na paalala. Napalingon si Berting sa sisidlan. Nakapikit ang sisiw, parang nagdarasal. Lumapit si Don Marco sa tigpusta. Malalawak ang hakbang, anino ng kayamanan sa bawat tunog ng sapatos. Sa gilid, may lumapit na tauhan sa likuran ni Berting. Hindi niya kilala, may suot na sombrerong itim. "Ka-Berting," bulong nito. "Balita ko may bago kang pamahiin. Baka gusto mong subukan dito. Malaki ang balik." "Hindi ako sasali." Magalang pero mariin ang tinig ni Berting. "Sayang," tugon ng lalaki, nakatawa pero malamig ang mata. Sa sabungan, ang hindi sumasali, laman ng usapan. Baka lumamig ang tiwala sa iyo ng mga tao at ng mga
kasama nila. At sa huling katagang iyon, itinaas nito ang tingin sa bubong ng sabungan, kung saan nakatambak ang mga lumang lambat at dahon ng niyog. Parang sinasabing may ibang nakikinig bukod sa tao. Nagtago si Berting sa gilid ng poste. Sa dibdib niya, kumakatok ang daliri ng kaba. Sa loob ng sisidlan, nagmulat ang sisiw at tumitig. Tibay. Isang salitang walang tunog ngunit may bigat. Huwag mong ipagpapalit ang pangako. At noon, bumalik sa isip niya ang larawan ng balete at ang aninong may koronang dahon. Ang hangin na nagsabing, Berting, Berting. Ang pangako niya kay Lina kagabi. Ang dahilan kung bakit siya tumingin sa ibaba noon. Dahil kapag laging nakatingala ang tao sa malalakas, hindi niya napapansin ang maliit na liwanag sa tabi ng kanyang paa. Natapos ang laban ni Don Marco at sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, natalo ito. Napatigil ang paligid, sandaling nabingi ang sabungan sa katahimikan. Si Don Marco hindi kumibo. Pinunasan niya ang noo gamit ang puting panyo, saka bahagyang ngumiti, ngiting mapanganib, hindi umuurong. Ganito ang laro, aniya sa taong nasa likod niya. Kung hindi sumusunod ang swerte, patinunuhin natin. Uuwi si Berting ng hapon ding iyon na may baong ilang baryang panalo. Hindi malaki, pero sapat pang ipambili ni Lina ng bigas at tuyo. Sa paglalakad sa tabing ilog, naramdaman niyang sumisikdo ang liwanag sa bulsa. Pinagmasdan niya ang sisiw, nakadilat, nakangiting tila tao, nakadapo sa labi ng sisidlan. Sa gilid ng pakpak nito'y kumikintab ang pinutpilak na guhit, at sa manipis na balahiboy may nakahubog na parang maliit na tatak. Hindi titik, hindi numero, kundi anyong sanga, gaya ng balete. Kung totoo man, bulong ni Berting, na ikaw ay kalahating engkanto at kalahating panabong, bakit ako? Umihip ang hangin mula sa sapa, nagdala ng amoy ng basang lupa. Sumagot ang tahimik na tinig sa loob. Sapagkat ang kalahati mong puso ay tao, at ang kalahati, panata. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Lina. Kumusta? Buhay, sagot ni Berting. May ngiting matagal nang hindi bumibisita sa kanyang labi. At may kaunting ulam. Napabalot si Lina ng haplos sa braso niya at napatingin sa sisidlan. Ingat tayo. Anya, mahina, parang panalangin. Hindi lahat ng ilaw ay ilaw na gabay. Minsan, ilaw ng apoy na umaakit sa gamo-gamo. Oo, tugon ni Berting, tumango. Pero ngayong gabi, kumain muna tayo. Habang kumakain ang pamilya ng sinangag at tuyo sa ilalim ng ilaw ng lampara, ang sisiw ay nakaupo sa gilid ng banggera, tahimik, nakatingin sa kanila. Mga bata, aliw na aliw, bulong-bulungan. Papa, ang cute! Maamo! Parang nakangiti! At sa bawat tawa ng bata, lumalambot ang hangin. Sa labas, ang baletey kumakaluskos, tila nagbabantay. Ngunit sa malayo, sa sabungan, may naglalakad na ulap ng ingay. Si Don Marco, nakaupo sa loob ng kanyang kotse, nakasindi ng bagong sigarilyo. Sa tabi niya, ang lalaking may sombrerong itim. Hanapin mo ang pinanggalingan ng sisiw, malamig na utos. Kung saan siya nanggaling, doon natin uumpisahan. Kumurap ang apoy sa dulo ng sigarilyo. Sa dulo ng sitio Talahib, umalon ang mga sanga ng balete. At sa pagitan ng dalawang hibla ng gabi, ang tahanan ng tao at ng engkanto, may naitanim na munting binhi ng laban. Hindi laban ng tukat bagwis lamang, kundi laban ng pangako laban sa pang-akit ng kapangyarihan. Bago matulog, lumapit si Berting sa sisidlan at marahang nagsalita. Kung ano man ka, salamat, pero may hihilingin ako. Pinikit niya ang mga mata. Huwag mong gawing sugal ang puso ko. Ang gusto kong manalo, pamilya ko. Tahimik ang sisiw, ngunit sa katahimikang iyon, bumigat ang hangin na parang kumot.
Kung ganon, Berting, tugon ng tinig na parang naipupulot sa pagitan ng dahon at kidlat. May 3 patakaran. Napamulagat si Berting. Anong patakaran? Una, huwag ipagkakanulo ang pinagmulan ko. Ikalawa, huwag mo akong iaalay sa yabang. Ikatlo, sa araw na mamili ka, pamilya o kapangyarihan, pamilya ang pipiliin mo kahit pa ikatalo mo. Inilaglag ni Berting ang balikat, parang nabunutan ng tinik. Yan din ang pipiliin ko. Sa sandaling iyon, sa labas ng kanilang munting bahay, nakalutang ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng balete. At mula sa pinakamatandang sanga, may bumulong na halakhak na hindi masama, hindi rin mahusay, basta tawa ng matagal nang nagbabantay. Sa dilim, sumulat ang hangin ng unang tala ng kwentong magsisimula pa lang maningning. Ang sabungerong mahirap na humawak ng swerte, hindi sa palad, kundi sa panata. Ang araw ng Linggo sa Baryo San Nicasio ay hindi lamang araw ng misa at pamimili. Para sa marami, ito rin ang pinakaaabangan, ang derby sa sabungan, kung saan hindi lamang manok ang nakataya kundi dangal, pangalan at pati kinabukasan ng mga pamilya. Ang sabungan sa gilid ng ilog ay tila nagiging entablado ng kapalaran, ang mahihirap na umaasa sa maliit na panalo at ang mayayaman na sinusubukang ipakita kung sino ang tunay na hari ng pusta. Maagang gumising si Berting. Tahimik siyang naghilamos, iniwan ang 3 bata at si Lina na natutulog pa. Ang sisiw ay nakadapo sa ibabaw ng sisidlan. Nakatitig sa kanya na tila may sariling unawa. Ngayon ang araw, maliit. Bulong ni Berting habang inaayos ang kanyang suot. Kung totoo kang swerte, ipakita mo. Pero tandaan, para sa pamilya ito, hindi para sa yabang. Naglakad siya patungong sabungan. Sa daan, nadaanan niya ang mga kumpol ng kalalakihan na nagtatawanan. May dalang mga panabong na nakabalot sa tela. Ang iba ay may bitbit na bote ng lambanog, parang alas na pampatibay ng loob. May narinig siyang bulungan. Pangalan niya, nakahalong tawa. Si Berting daw may bagong pamahiin, ani ng isa. Baka sisiw lang yon, pero baka maswertehin, sagot ng isa pa. Kung totoo, baka engkanto ang kumakampi, dagdag ng pinakamatanda sa grupo, nakakunot ang noo. Hindi na sumagot si Berting, sanay na siya sa tsismis. Mas mabuti ng manahimik kaysa sumagot at lalong pagtawanan. Pagdating niya, naglalawanan ng tao ang paligid. Ang mga upuan ay puno ng nagmamasid. Ang sigawan ng pustahan ay nag-uunahan. Si Don Marco, gaya ng nakasanayan, nakaupo sa upuang kahoy na nakataas, para bang hari na pinaglilingkuran ng lahat. Katabi niya ang kanyang mga tauhan, nakaputing barong, nakatingin na para bang lahat ng laban ay kanila ng panalo bago pa magsimula. Napatingin si Don Marco kay Berting at ngumisi. Aba, narito pala ang mahirap kong kaibigan. May dala ka bang pang-asa ngayon? Hindi umiwas ng tingin si Berting. May dala akong pag-asa, oo. Hindi manok ang dala ko, kundi paniniwala. Tumawa ang mga tao sa paligid. Ngunit sa halip na mainis, tumango lamang si Don Marco, parang sinasabi, sige, maglaro ka. Pero huwag mong kalilimutan kung sino ang tunay na may-ari ng entablado. Ipinuwesto ang 2 manok. Ang isa ay kilala bilang bagwis itim, alaga ng tauhan ni Don Marco. Malaki, mabangis, at kilala sa pagkapanalo. Ang isa naman ay mapula, alaga ng matandang si Mang Lucio, na halos walang pusta mula sa mga tao. Sinasabi nilang matanda na ang kanyang manok, hindi na ubra. Tahimik si Berting, ngunit sa loob ng kanyang sisidlan ay naririnig niya ang kakaibang kompas. Tik, tik, tik. Parang sinasabi ng sisiw, sa maliit ka, sa hindi inaasahan. Lumapit siya sa pustahan. 20 sa mapula. Natahimik ang nasa gilid niya,
saka nagtawanan. "Berting, baliw ka ba? Yung bagwis itim, 3 laban ng panalo. Ang mapula, mahina na't lampas uso." 20 sa mapula, ulit ni Berting, walang bahid ng biro. Tumango ang tagapusta at tinanggap ang pera. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan, umatunga lang sa bungan. Bagwis itim ang nakalalamang, malakas ang tuka, mabilis ang galaw. Tumilapon si mapula, parang isang suntok pa lang ay tapos na. Ngunit sa ikalawang sagupaan, may nangyari. Isang likong hindi inaasahan. Isang saksak na dumiretso sa ilalim ng pakpak ni bagwis itim. Isang kisap mata, bagsak ang manok ni Don Marco. Panalo ang mapula, sigaw ng taga-anunsyo. Nag-ingay ang sabungan. Ang iba'y hindi makapaniwala. Ang iba na may naguunahan sa pagtawat panunukso sa tauhan ni Don Marco. Si Mang Lucio halos maiyak sa tuwa, yakap ang kanyang manok. At si Berting, nakatayo lamang, hawak ang maliit na tiklop ng perang panalo. Hindi kalakihan, ngunit sapat upang mapuno ang kusina sa loob ng 1 linggo. Mula sa mataas na upuan, nakamasid si Don Marco. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagalit. Ang mga mata lamang niya ang kumislap ng kakaibang lamig. Lumapit sa kanya ang lalaking may sombrerong itim. Ang taong nakita ni Berting noong nakaraang araw. "Sir," bulong nito. Yung Berting, may dala nga. Sisiw daw na kakaiba. "Hanapin ninyo kung saan galing." Malamig na tugon ni Don Marco. "At kung totoo man ang sabi-sabi, huwag ninyong hahayaang manatili sa kanya. Hindi pwedeng may ibang hari sa sabungan." Tumango ang tauhan. Sa dilim ng sabungan, may mga matang nagmamasid kay Berting, at hindi lahat ay tao. Pag-uwi ni Berting, dala ang munting panalo, masaya ang pamilya. Nakaluto si Lina ng ginisang monggo at pritong tuyo, at ang mga batay busog at masaya. Ngunit bago matulog, muling tumitig si Berting sa sisiw. Tahimik ito, nakadapo sa gilid ng sisidlan. At sa katahimikang iyon, may bumungad na bulong sa hangin. "Naalala mo ba ang 3 patakaran, Berting?" "Oo," sagot niya, mahina. "Huwag ipagkakanulo ang pinagmulan mo. Huwag iaalay sa yabang. At kung mamimili, pamilya ang pipiliin." Tama. Ngunit tandaan mo, habang lumalaki ang swerte, lumalaki rin ang mata ng mga naiinggit. At ang mata ng inggit, mas matalas pa kaysa tari ng manok. Sa labas ng kanilang bahay, kumaluskos ang hangin sa balete. Ang buwan ay kalahati, at sa dilim ng gabi, tila may mga matang nagmamasid. Hindi pa alam ni Berting, ngunit ang unang derby ay simula lamang ng mas malalim na laban. Laban hindi lang sa sabungan, kundi laban sa kapalaran, kasakiman, at mga aninong matagal nang nag-aabang. Kinabukasan, muling bumalik si Berting sa lumang balete sa sitio Talahib. Dala niya ang sisidlan kung saan naroon ang mahiwagang sisiw, at sa dibdib niya ay mabigat na kaba. Hindi ito basta kaba ng sabungerong malapit ng sumugal, kundi kaba ng taong nararamdaman na may mas malalim na puwersang gumagalaw sa likod ng kanyang swerte. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ng balete kumakaluskos, tila may sariling ritmo. Ang mga ugat nitong nakalawit sa lupa ay parang mga daliring nakadipa, nag-aanyaya at nagbabanta. Nang tumingala si Berting, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin at muling nasilayan ang anino may korona ng dahon at matang berde. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Isang nilalang na nasa pagitan ng 2 mundo. Engkanto, bantay ng balete. "Berting Almazan," wika ng tinig na tila galing sa hangin mismo. "Alam mo ba kung ano ang pinanghahawakan mo?" Pinakawalan ni Berting ang sisiw mula sa sisidlan. Tumalon ito sa ugat ng balete at pumuwesto sa gitna. Tila alam ang sarili nitong tahanan.
Hindi ko alam. Tapat na sagot niya. Pero nararamdaman kong hindi ito karaniwan. Kung ano man siya, bakit sa akin ipinagkatiwala? Sumayaw ang hangin at ang anino'y lumapit. Dugo ng engkanto at dugo ng panabong ang nasa kanya. Anak siya ng sumpa at panata. At ikaw, Berting, ikaw ang pinili dahil ang puso mo'y kalahating sugatan at kalahating matatag. Ikaw lamang ang makapaglilinang sa kanya. Napalunok si Berting. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko naman hiningi ang lahat ng ito. Walang hinihingi ang tadhana, sagot ng tinig. Ngunit kung tinanggap mo ang sisiw, tinanggap mo na rin ang 3 patakaran. Muli, narinig ni Berting ang mga salitang unang bumulong sa kanyang gabi ng pangako. Huwag ipagkakanulo ang pinagmulan ng sisiw. Huwag mo siyang iaalay sa yabang. Sa oras ng pagpili, pamilya o kapangyarihan, pamilya ang pipiliin mo. Kahit ikatalo mo. Napatungo si Berting. 3 patakaran. Ngunit bakit ako? Ano ang kapalit nito? Umihip ang malamig na hangin at ang mga dahon ng balete bumaba sa kanyang paanan parang mga alay. Kapalit nito, wika ng engkanto, ay ang pagkakahabi ng iyong kapalaran sa kapalaran ng sisiw. Habang lumalakas siya, lalakas ka. Habang lumalakas ka, mas lalong magnanasa ang mundo na agawin siya mula sa iyo. Tandaan mo, Berting, ang mga mata ng inggit ay mas matalim kaysa tari ng tandang. Napaluhod si Berting, hawak ang sisidlan. Ramdam niya ang bigat ng sinabi, ngunit sa kabila ng takot may liwanag na sumisilip. Ang pag-asang baka ito ang sagot sa kanilang kahirapan. Kung ganon, bulong niya, tatanggapin ko. Para sa pamilya ko, para sa mga anak, para kay Lina. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng hangin, hindi masama ngunit hindi rin ganap na masaya. Parang tawa ng isang matandang alam ang bigat ng larong pinapasok ng isang baguhan. Kung ganyan ang iyong pasya, maghanda ka, sapagkat ang 3 patakarang ito, sa oras na labagin mo, hindi sisiw ang mawawala, kundi ang mismong puso mo. At sa ilalim ng lilim ng balete, sumiklab ang malamlam na liwanag sa pakpak ng sisiw. Ang pilak na guhit ay kumalat, parang ningning ng kidlat na nakapinta sa balahibo. Sa sandaling iyon, alam ni Berting, nagsisimula na ang tunay na laban, hindi lamang laban sa sabungan, kundi laban sa kapalaran, kasakiman, at sa sumpa ng engkanto. Ang balitang pagkatalo ng manok ni Don Marco laban kay Mapula ay kumalat sa buong baryo San Nicasio na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga matatanday nagkukwentuhan sa tindahan ni Aling Feling. Ang mga lasingero sa kanto ay nag-aawitan ng biro. At ang mga sabongherong sanay sa pagkapanalo ni Don Marco ay nagtataka kung paano natalo ang isang manok na 3 laban nang hindi nadungisan. Ngunit si Don Marco, hindi siya tao ng halakhak, hindi rin siya madaling masindak. Sa kanyang malaking bahay sa bayan, nakaupo siya sa mahabang hapag, nakabukas ang isang boteng alak at kaharap ang tauhan niyang may sombrerong itim, si Rodel, kilala bilang Mananari. Rodel, wika ni Don Marco habang umiikot ang baso ng alak sa kanyang palad, hindi basta pagkatalo ang nangyari. May sumisingit na swerte na hindi ko kontrolado. Si Berting, sagot ni Rodel, malamig ang tinig. May dala siyang sisiw, hindi karaniwan. Nakita ko mismo, parang kumikislap ang pakpak. Nakangisi si Don Marco, ngunit malamig ang mata. Kung sisiw lang, dapat kayang tapakan. Pero kung may halong sumpa o engkanto, ibang usapan na ito. At sa sabungan, Rodel, alam mo ang batas. Walang ibang hari kundi ako. Tumango si Rodel. May paraan. May tari akong hindi pa nagagamit. Ang matandang pamana mula sa aking ama. Isang tari na hindi lamang bakal,
kundi hango sa buto ng isang matandang tikbalang. Sa bawat saksak nito, hindi lamang laman ang tinatamaan, kundi pati swerte ng kalaban. Itinabi ni Don Marco ang baso, ang ngiti naging mas mapanganib. Kung ganon, iyon ang gagamitin natin. Pero hindi tayo magmamadali. Hayaan mong manalo si Berting ng ilang ulit. Hayaan mong tikman niya ang tamis ng panalo. Kapag mataas na ang lipad niya, saka natin siya ibabagsak. Makalipas ang ilang araw, muling nagsabong si Berting. At gaya ng unang derby, kakaiba ang nangyayari. Kapag sumusunod siya sa kumpas ng sisiw, maliit na taya, hindi sa malakas kundi sa mahina. Lagi siyang panalo. Hindi kalakihan ang kita, ngunit sapat upang mabayaran ang ilang utang at mapuno ang palengke ng bigas, gulay at ilang karne. Napansin ito ng mga tao. May ilan na humahanga, may ilan na nagdududa. Si Berting, swerte na bigla, ani ng isa. O baka may agimat, hinala ng isa pa. Agimat o hindi, hindi magtatagal yan. Kapag nakahalata si Don Marco, yari siya. Babala ng pinakamatanda. Ngunit si Berting, bagaman natutuwa sa panalo, ay hindi nakalilimot sa 3 patakaran. Tuwing uuwi, binubulong niya sa sisiw. Hindi kita ibebenta sa yabang. Para sa pamilya lang ito. Para sa kanila. At tuwing gabi, si Linay nakatitig sa kanya habang nakahiga. Berting, wika niya, natatakot ako. Oo, masarap ang may pagkain sa hapag, pero tuwing nananalo ka, parang may mas mabigat na aninong nakatingin sa atin. Hindi kita pababayaan, tugon ni Berting, mariin, ngunit sa loob niya'y may alinlangan. Samantala, sa lihim na kwarto ng kanyang bahay, inihahanda ni Rodel ang tare na sinabi niya kay Don Marco. Hindi ito karaniwang tare na yaris bakal. Ang katawan nito'y maputla, tila buto, at ang dulo'y kumikislap ng mapusyaw na bughaw na liwanag. Sabi ng kanyang ama, galing ito sa buto ng tikbalang na napatay noon pang panahon ng Kastila at bawat sugat na tatamaan nito'y may kasamang sumpa. Ibinabad ni Rodel ang tare sa isang mangkok na may halong dugo ng manok, alak at pulbos na galing sa durog na dahon ng balete. Habang ginagawa niya ito, humuni ang hangin sa paligid at narinig niya ang bulong na tila galing sa ilalim ng lupa. Dugo sa dugo, swerte sa sumpa. Ang hahawak nito, hari ng pusta. Ngumisi si Rodel. Sa susunod na derby, titiyakin kong si Berting ang tatamaan nito. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya ni Berting, nagising siya sa kakaibang huni ng sisiw. Hindi ito karaniwang tik-tik-tik, kundi mahaba, malungkot, at parang panaghoy. Tumayo siya at nilapitan ng sisidlan. Ang sisiw, nakatayo, nakatingin sa kanya ng diretso, at sa kanyang isipan ay sumulpot ang boses. Berting, may paparating na panganib. Ang tare ng tikbalang. Kung hindi ka mag-iingat, hindi lang laban ang mawawala, pati buhay. Nanlamig si Berting. Anong dapat kong gawin? Bulong niya. Sundin ang patakaran. Huwag sa yabang. Huwag sa tukso ng malaking panalo. Kapag may dumating na alok na hindi mo maintindihan, tanggihan mo. Sapagkat iyon ang bitag. Napaluhod si Berting sa tabi ng sisidlan, pinipigil ang sariling luha. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya hindi lamang ang pangako ng swerte, kundi ang bigat ng kapalit. At sa labas, sa lilim ng balete, muling gumalaw ang mga sanga. Tila may mga matang nakamasid, nagbabantay kung tutupad siya sa panata o malulugmok sa kasakiman. Isang linggo matapos ang huling laban, dumating ang araw ng malaking derby sa bayan. Hindi lamang taga San Nicasio ang pupunta kundi pati mga sabongerong galing sa karatig na baryo at bayan. Ang sabungan ay tila pista. May nagtitinda ng inihaw na mais, mani at lambanog. Ang mga bata ay naglalaro sa labas at ang mga matatanday nakahanda ang mga baryang ipupusta. Ngunit bago dumating ang araw na iyon,
Isang gabi ng bagyo ang nagbabala. Gabi ng Sabado, malakas ang hangin. Ang mga dahon ng niyog ay parang mga palad na pumapalo sa dilim at ang ulan ay bumabagsak na parang mga latigong walang humpay. Sa kanilang maliit na bahay, nagkukumpol si Berting, si Lina at ang mga bata. Sa gilid ng banggera, nakadapo ang sisiw. Hindi natatakot, ngunit nakatingin sa labas na tila may binabantayan. "Papa," wika ng panganay na bata. "Bakit parang galit ang hangin?" "Hindi galit, anak," sagot ni Berting, bagaman siya mismo'y kinakabahan. "Nagbabantay lang. Minsan, ganyan talaga ang kalikasan." Ngunit sa loob niya, nararamdaman niyang may kakaibang nilalang na nagmamasid sa kanilang bahay. Sa bawat kidlat na kumikislap sa labas, tila may aninong dumadaan sa gilid ng balete. Mahaba, may sungay at nakayuko. Napakapit si Berting sa kanyang sisidlan at taimtim na nanalangin. Sa katahimikan ng gabing iyon, muli niyang narinig ang bulong sa isip, "Berting, bantayan mo ang pamilya mo. Ang bagyong ito'y hindi lamang ulan at hangin. Ito'y palatandaan ng sumpa na dumarating." Ang tare ng tikbalang ay hinahasa na. Pinawisan si Berting kahit malamig ang paligid. Ngunit pinili niyang hindi magsalita. Ayaw niyang dagdagan ang takot ng pamilya. Kinabukasan, natapos ang bagyo. Maliwanag ang araw, sariwa ang hangin at parang walang nangyari. Sa simbahan ng baryo, may binyagan, anak ng kaibigan nilang si Mang Totoy. Imbitado si Berting at si Lina. Dumalo sila kasama ang kanilang mga anak at sa gitna ng misa, tila nabawasan ang bigat na nasa dibdib ni Berting. "Salamat at ligtas tayo," bulong ni Lina habang tinitingnan ng mga bata na tuwang-tuwang naglalaro sa labas ng simbahan. "Siguro, tanda itong hindi tayo pinapabayaan ng Diyos." Ngumiti si Berting, ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang babala ng sisiw. Alam niyang hindi pa tapos ang unos, nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ng binyagan, bago pa man sila makauwi, lumapit sa kanya si Rodel, ang tauhan ni Don Marco na may sombrerong itim. Ngiti ang nasa labi nito, ngunit ang mga mata ay malamig. "Berting," sabi ni Rodel, "ang ganda ng araw, hindi ba? Binyag sa simbahan, derby sa bayan. Parang sadyang itinakda." "Bakit mo to sinasabi sa akin?" tanong ni Berting, hindi lumalapit. "Simple lang," sagot ni Rodel. "May alok si Don Marco. Kung gusto mong sumikat, kung gusto mong manalo ng malaki, may manok siyang gustong ipalaban at ikaw ang pipili ng pustahan. Bibigyan kanya ng parte sa panalo. Malaki ang balik, Berting. Hindi lamang bigas at tuyo ang mabibili mo, kundi baka bahay, lupa at sariling manukan." Napatigil si Berting. Malaki nga ang alok, ngunit naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin, ang paalala ng sisiw at ng 3 patakaran. "Huwag!" bulong ng tinig sa kanyang isipan. "Patibong yan. Ang tare ng tikbalang ay gagamitin sa laban na iyon. Kapag pumayag ka, hindi lamang pera ang mawawala, pati ang pamilya mo." Pinikit ni Berting ang kanyang mga mata. "Pasensya na, Rodel," mariin niyang sagot. "Hindi ako tatanggap. Hindi ako alipin ng panalo. Pamilya ang pipiliin ko, hindi kayamanan." Sandaling tumahimik si Rodel. Saka siyang umisi, ngunit may bahid ng pananakot. "Kung ayaw mo, huwag. Pero tandaan mo, Berting, sa sabungan, ang hindi pumapabor sa hari, tinuturing na kalaban." Umalis si Rodel at naiwan si Berting na nakatitig sa langit. Sa kanyang dibdib, mas matindi na ang kaba. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o panalo, kundi tungkol na sa buhay. At sa malayo, sa bahay ni Don Marco, nakabitin na ang tare ng tikbalang, kumikislap ng bughaw na parang apoy. Linggo ng umaga, ang sabungan sa bayan ay punong-puno ng tao, parang piyesta. Ang sigawan ng mga mananaya, ang lagaslas ng baryang tinataya, at ang amoy ng pawis, dugo at alak ay naghalo sa mainit na hangin.
Si Berting ay naroon, dala ang kanyang maliit na sisidlan kung saan nakapwesto ang mahiwagang sisiw. Nakadapo ito, tahimik, ngunit nakatitig sa kanya na parabang nagsasabing, "Huwag kang padadala." Pagpasok ni Berting, agad siyang binati ng ilang kakilala. "Berting, sinong panalo ngayon?" Biro ng isa. "Sabihin mo lang, pupusta ako kasama mo." Dagdag ng isa pa, halatang gustong makisakay sa kanyang swerte. Ngunit ngumiti lamang si Berting at umiling. "Hindi ako manghuhula. Kung tataya ako, maliit lang. Ayokong sumunog ng apoy na hindi ko kayang apulahin." Nagulat ang iba. Noon kasi bawat panalo niya ay kinaiinggitan at sinusundan. Pero ngayong araw, tila mas pinili niyang manahimik. Sa gitna ng sabungan, pumasok si Don Marco. Nakaputing barong, malinis ang sapatos at nakangiti ng malapad. Sa kanyang mga tauhan ay may dalang manok, malaki, pula ang bagwis at mabangis ang tingin. "Mga kaibigan," sigaw ni Don Marco at natahimik ang sabungan. "Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng panabong. Ito ang aking hari ng digma, hindi pa natatalo at hindi kailanman tatalo." Hiyawan ng mga tao. Halos lahat gustong tumaya sa manok ni Don Marco. Ang iba'y naglabas ng malaking halaga, tiwala na sa panalo. Ngunit si Berting nakaramdam ng kakaiba. Sa gilid ng entablado, nakitang inilabas ni Rodel ang tauhang may sombrerong itim, ang tare na kumikislap ng bughaw, ang sumpa ng tikbalang. Nanginig ang dibdib ni Berting. Narinig niya ang bulong ng sisiw. "Huwag kang papaloko. Ang tare na yan ay hindi para sa laban. Para yan sa iyo." Nagsimula ang pustahan. Ang lahat halos ay tumaya sa manok ni Don Marco. Lahat maliban kay Berting. Lumapit siya sa mesa ng tagapusta at mahinahong nagsabi, ₱5 sa kabilang manok." Natawa ang tagapusta. ₱5? Para saan pa?" Ngumiti si Berting. "Para maalala ko na hindi lahat ng laban ay tungkol sa pera." Muli na namang natahimik ang paligid. Ang ilan tumawat na nukso. Pero ang sisiw sa sisidlan ay humuni ng banayad, parang kumpas ng kumpiyansa. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan, malinaw na lamang ang manok ni Don Marco. Maliksi, mabagsik, at tila walang katapat. Ang kabilang manok, halos hindi makaabante. Ngunit nang sumugod muli ang hari ng digma, tumama ang tare sa pakpak ng kalaban. Imbes na mamatay agad, biglang tumalbog ang manok at nagigting ang katawan na parang may humawak na hindi nakikita. Sa ikatlong sagupaan, nagbago ang lahat. Isang mabilis na liko, isang saksak sa leeg ng hari ng digma, at tuluyang bumagsak ang manok ni Don Marco. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo bago sumabog ang sigawan. Panalo ang kalaban, talo si Don Marco. Nagpupugay ang mga tao, ang ilan ay tumatawa, ang ilan na may hindi makapaniwala. Ngunit si Don Marco nakaupo lamang, malamig ang tingin. Lumingon siya kay Rodel at mariin ang utos. "Hindi ito tapos. Hanapin mo kung anong pinagmulan ng sisiw. Bago siya maging alamat, tapusin natin siya." Habang naglalakad pa uwi si Berting, nakaramdam siya ng bigat sa hangin. Nakadapo sa kanyang balikat ang sisiw at sa kanyang isipan muling nagbukas ang tinig. "Tama ang ginawa mo, Berting. Hindi sa yabang, hindi sa malaking pusta. Ngunit maghanda ka. Ang hari ng sabungan ay hindi nagpapatawad. Sa susunod na laban, hindi lamang panabong ang isasabak nila. Isasabak nila ang iyong buhay." Napalunok si Berting. Alam niyang ang katahimikan na kanyang pinusta ay sandali lamang. Sa malapit na hinaharap, ang sabungan ay magiging larangan ng mas malupit na digmaan, hindi lang ng mga manok, kundi ng tao laban sa engkanto, ng swerte laban sa sumpa. Mula nang talunin ng kalabang manok ang hari ng digmaan ni Don Marco, lalong uminit ang bulungan sa baryo.
Para bang isang apoy na hindi mapatay, lahat ay nagtatanong, ano ba talaga ang hawak ni Berting? Swerte lang ba o may agimat? Ang mga bata sa kanto'y nagkakantiyawan. May sisiw daw si Berting na ginto ang pakpak. Hindi ginto, engkanto raw. Kung engkanto, baka kinulam si Don Marco. At habang mas lumalakas ang mga chismis, mas lalong nagiging mainit ang mata ng mga naiinggit. Isang gabi, naglalakad si Berting pauwi galing palengke. May dala siyang kaunting gulay at isda na binili mula sa panalong maliit. Tahimik ang daan, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa dilim ng kakahuyan, may dalawang pares ng mata ang nakasunod sa kanya, si Rodel at isa pang tauhan ni Don Marco. Sigurado ka ba na dito siya dumadaan gabi-gabi? Tanong ng tauhan. Oo, sagot ni Rodel, hawak ang matalim na tare na kumikislap ng bughaw. Hindi lang natin siya susugurin, hihintayin natin ang tamang oras. Kapag humiwalay siya sa pamilya, doon natin siya tatapusin. Ang sisiw, kukunin natin. Ngumisi ang tauhan. Anong gagawin natin sa sisiw? Sa kamay ni Don Marco, magiging hari ulit ang sabungan. Pero sa kamay ni Berting, magiging alamat siya. At hindi natin hahayaang mangyari iyon. Samantala, sa kanyang maliit na bahay, naglalabas si Berting ng sisidlan. Ang sisiw ay lumalaki na. Hindi na ito mukhang karaniwang sisiw. Ang balahibo'y nagiging makintab, may guhit ng pilak at bughaw at ang mga matay parang may liwanag na bitbit mula sa buwan. Biglang humuni ito ng malakas, hindi gaya ng karaniwang sisiw. Sa kanyang isipan, muling nagsalita ang tinig. Berting, paparating na ang dugo. Ang sumpa ng tare ay maghahanap ng laman at ikaw ang pinili. Huwag kang matakot. Sa oras ng labanan, hindi lang manok ang lalaban, pati ang iyong panata. Kinilabutan si Berting. Huminga siya ng malalim. Nilapitan si Lina na abala sa pag-aayos ng hapag. Lina, marahan niyang wika. Kung sakaling dumating ang oras na ako'y malagay sa panganib, pangako, uuwi pa rin ako. Hindi ko kayo iiwan. Napatingin si Lina, may kaba sa mga mata. Berting, bakit ka ganyan magsalita? May alam ka bang hindi ko alam? Umiling si Berting, ngunit mahigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Basta tandaan mo, anumang mangyari, pamilya ang pipiliin ko. Kinagabihan, habang papauwi si Berting mula sa isang maliit na pustahan, sinalubong siya ng dalawang anino. Sumikat ang buwan at nasilayan niya si Rodel na may hawak na bughaw na tare. Berting, malamig na wika ni Rodel. Oras na para ibigay mo ang sisiw. Hindi mo alam kung ano ang hawak mo. Kung ayaw mong masaktan ang pamilya mo, ibigay mo na ngayon. Nanginginig ang dibdib ni Berting, ngunit hindi siya umatras. Hindi mo ito makukuha. Hindi para sa inyo ang sisiw na ito. Kung ganon, ngumisi si Rodel. Dugo ang kapalit. Mabilis siyang sumugod at ang taray kumislap ng bughaw. Ngunit bago pa man tumama, biglang lumipad ang sisiw mula sa sisidlan. Ang pakpak nito'y nagningning ng pilak at bughaw at sa unang pagkakataon, lumabas ang tunay nitong kapangyarihan. Isang malakas na liwanag ang kumalat at sa bawat hampas ng pakpak, may tila talim na hangin na sumasagot sa atake ni Rodel. Ang bughaw na liwanag ng tare ay sinalubong ng pilak na liwanag ng sisiw. Nagtagpo ang dalawang kapangyarihan, sumpa at panata. At sa gitna nito'y si Berting, nakapikit, mahigpit ang hawak sa dibdib. Pamilya o kapangyarihan, Berting? Ano ang pipiliin mo? Bulong ng tinig ng engkanto sa kanyang isipan. Pamilya! Sigaw niya, buong puso. At sa sagot niyang iyon, mas luminaw ang liwanag ng sisiw. Tumilapon si Rodel at ang tauhan niya, sugatan, halos mawalan ng malay. Ang bughaw na tare ay nalaglag sa lupa, umitim, at tila nawalan ng bisa. Nang humupa ang liwanag,
Bumalik ang sisiw sa sisidlan. Ngunit hindi na ito ordinaryo. Sa ilalim ng buwan, ang kalahati ng katawan nito ay tila apoy na pilak at ang kalahati balahibo ng panabong na pulat itim. Ang dugo ng engkanto at dugo ng tandang ay malinaw na nagkakaisa. Lumapit si Berting sa dumadagundong na puso niya. "Salamat," bulong niya. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan, pero pangako, hindi ko ipagkakanulo ang panata." Sa malayo, mula sa malaking bahay, si Don Marco ay nakamasid mula sa kanyang bintana. Nakita niya ang bughaw at pilak na liwanag na pumailan lang sa langit. Mariin ang kanyang kamao. "Kung ganyan ang laro, Berting," bulong niya, malamig at puno ng galit, "handa akong ibigay ang lahat. Hindi ako matatalo ng isang mahirap na sabongero." At sa unang pagkakataon, nagpasya si Don Marco na hindi lang pera ang kanyang gagamitin, kundi pati ang madilim na kapangyarihan ng kanyang pamilya. Matapos ang engkwentro kay Rodel at ang sumpang tare ng tikbalang, magdamag na hindi nakatulog si Berting. Sa gilid ng banig, pinagmamasdan niya si Lina at ang mga bata, mahimbing na natutulog. Ang sisiw ay nakadapo sa tukod ng dingding, nakapikit ngunit tila nagbabantay. Sa dibdib ni Berting, hindi na lamang kaba ang naroon, kundi matinding pag-unawa. Bawat panalo na kanyang tinatamasa ay may kasamang kapalit at bawat pag-uwi niya ay isang halagang hindi kayang tumbasan ng salapi. Kinabukasan, dumalaw si Mang Totoy, ang veteranong sabonghero, na minsan nang nagbigay babala kay Berting. May dala itong isang supot ng prutas at isang lumang rosaryo na yari sa kahoy ng bayabas. "Berting," anya, "narinig ko ang nangyari kagabi. Huwag mong isipin na walang nakakita. Ang liwanag na kumalat sa kakahuyan, kitang-kita mula sa baryo. At ang bulong ng hangin, alam naming laban iyon ng tao at ng sumpa." Nagulat si Berting. "Ibig mong sabihin, alam ng mga tao?" Umiling si Mang Totoy. "Hindi lahat, pero ang matatanda, ramdam namin. Berting, tandaan mo, sa sabong, ang pustahan ay laro lang. Pero kapag isinugal mo ang pamilya mo, wala nang balikan. Kaya pakinggan mo ako. Kapag naramdaman mong hindi na laban ng tao ang pinapasok mo, tumigil ka. Umuwi ka." Napayo ko si Berting at inabot ang rosaryo. "Salamat, Mang Totoy. Hindi ko man alam kung kaya nitong pigilan ang sumpa, pero sisikapin kong kumapit." Kinagabihan, habang nag-aayos si Lina ng hapunan, bigla siyang nagsalita. "Berting, kung kaya mo, iwan mo na ang sabungan. Oo, nananalo ka ngayon. Oo, nakakakain tayo ng maayos. Pero bawat gabi, hindi ako mapalagay. Hindi na ito basta sugal, may kasamang anino. At natatakot akong dumating ang araw na hindi ka na uuwi." Natahimik si Berting. Alam niyang totoo ang sinasabi ng asawa. Ngunit naroon ang sisiw, ang kapangyarihan at ang pangakong maaaring makalaya sila sa kahirapan. "Lina," mahina niyang tugon, "hindi ako lalaban para yumaman. Lalaban ako para hindi na tayo muling mawalan ng pagkain, para hindi na mangutang sa tindahan. Pero pangako, kahit anong mangyari, uuwi ako. Laging uuwi." Tumulo ang luha ni Lina at mahigpit siyang yumakap kay Berting. "Yan lang ang hiling ko, ang umuwi ka. Hindi ang pera, hindi ang panalo, ikaw. Ngunit hindi natapos doon ang lahat." Sa kabilang dako ng bayan, si Rodel ay nakaratay, sugatan ngunit buhay pa rin. Sa kanyang kamay ay ang nawalan ng bisa na tare ng tikbalang. Lumapit sa kanya si Don Marco, nakatingin ng mariin. "Rodel, kahit natalo ka, hindi pa tapos ang laban. Ang pamilya ko ay matagal nang nakaugnay sa mga nilalang ng dilim. Kung hindi sapat ang tare ng tikbalang, gagamitin natin ang alagad ng gabok, ang pinakalumang sumpa ng aming angkan. Kapag nakaharap muli si Berting, hindi na siya makakauwi. Kinagabihan,
Habang mahimbing na natutulog ang pamilya, muling humuni ang sisiw. Ang tunog nito'y hindi na banayad, kundi matindi, parang panawagan ng digmaan. Nagmulat si Berting at narinig ang tinig sa kanyang isipan. Berting, malapit na ang huling pagsubok. Ang halaga ng bawat pag-uwi mo ay lumalaki. Tandaan mo, ang 3 patakaran ay hindi biro. Kapag lumabag ka, hindi lang pamilya ang mawawala, kundi pati ang iyong kaluluwa. Napalunok si Berting. Lumapit siya sa gilid ng banig at tinitigan ng kanyang mga anak. Sa isip niya, malinaw ang isang pangako. Kahit anong mangyari, uuwi siya. Kahit anong laban, kahit anong sumpa, ang pamilya ang halaga ng kanyang pag-uwi. Ngunit sa dilim ng gabi mula sa malayo, muling gumalaw ang mga sanga ng balete. At sa kanilang pag-ugoy, may halakhak na malamig, tanda na papalapit na ang pinakamatinding pagsubok. Ang gabi malinaw, ang buwan ay bilog, at ang hangin ay malamig na tila may dalang masamang balita. Sa baryo San Nicasio, tahimik ang lahat, ngunit sa pusod ng kakahuyan, may nagtitipong mga nilalang. Sa ilalim ng malawak na balete, naroon si Don Marco, si Rodel, at ilang tauhan na tila hindi na ordinaryong tao. Ang kanilang mga matay mapupula at ang balat ay may bakas ng lumang sumpa. Sa kanilang harapan, nakalapag ang isang sisidlan na may laman, abo, dugo ng manok at piraso ng lumang buto. Nilagyan ito ni Rodel ng pulbos mula sa durog na uod na tinatawag nilang alagad ng gabok. Isang sumpang naglalakbay sa hangin, kumakapit sa laman at sumisira sa kaluluwa. Ngayong gabi, sabi ni Don Marco, malamig at matatag. Hindi lang sa sabungan magtatapos ang laban. Si Berting ay tatawagin dito at kapag humarap siya, wala nang pag-uwi. Samantala sa kanilang bahay, si Berting ay hindi mapakali. Sa kanyang pagtulog, dumating ang isang panaginip. Nakita niya ang balete, ngunit hindi ito mapayapa. Namumula ang mga dahon at sa bawat ugat ay may nakataling kaluluwa ng mga manok na natalo sa sabungan. Sa gitna, nakatali si Lina at ang mga anak, umiiyak, at sa kanilang paligid ay nakatayo si Don Marco, hawak ang alagad ng gabok. Berting, bulong ng tinig ng engkanto sa kanyang isipan. Ito na ang oras ng huling pagsubok. Hindi na sapat ang maliit na pusta. Hindi na sapat ang katahimikan. Sa ilalim ng buwan, ikaw at ang sisiw ay susubukin kung totoo ang iyong panata. Nagising siya, pawis na pawis, at nakita ang sisiw na nakadapo sa kanyang dibdib. Ang mga mata nito'y nagliliwanag ng pilak. Ngayon na ba? Bulong niya. At humuni ang sisiw, malakas, parang sagot. Ngayon na. Sa gitna ng gabi, dinala ni Berting ang sisidlan at naglakad patungo sa balete. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang hinihila siya ng hangin, ng liwanag ng buwan, ng mga kaluskos na hindi galing sa hayop. Pagdating niya, naroon na si Don Marco at ang kanyang mga tauhan. Nakaayos silang parang nag-aalay ng ritual. Ang abo at dugo ay kumikislap sa ilalim ng buwan at ang alagad ng gabok ay tila usok na sumisingaw mula sa lupa. Berting, wika ni Don Marco, matagal na akong hari ng sabungan, pero dumating ka at dinala mo ang engkanto sa laro ng tao. Hindi kita mapapatawad. Ibigay mo sa akin ang sisiw at baka bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Mariin ang tinig ni Berting. Hindi para sa inyo ang sisiw. Hindi siya agimat ng kasakiman. Siya'y panata. Hindi ko siya ipagkakanulo. Tumawa si Don Marco, malamig at mapanganib. Kung ganon, dito matatapos ang iyong swerte. Biglang sumugod ang mga tauhan, dala ang mga itak at pamalo. Hinugot ni Rodel ang dating tare, ngayon ay balot ng usok ng alagad ng gabok. Ngunit bago pa sila makalapit,
lumipad ang sisiw mula sa sisidlan. Ngunit hindi na ito sisiw lamang. Ang katawan nito'y lumaki, ang pakpak ay kumislap ng pilak at pula, at ang tinig nito'y naging tila alulong at huni na sabay. Sa bawat hampas ng pakpak, may dumadaloy na liwanag na sumasalubong sa dilim ng gabok. Si Berting, bagaman walang armas, ay nakaramdam ng kakaibang lakas. Sa kanyang mga palad, tila may dumadaloy na init mula sa mismong panata. Humarap siya kay Rodel na mabilis na sumugod. Nagtagpo ang bughaw na tare at ang liwanag ng sisiw, at sumabog ang enerhiya na nagpagulong sa kanila sa lupa. "Hindi mo ako tatalunin, Berting!" sigaw ni Rodel, sugatan ngunit matibay. "Ang sumpa ay nasa panig ko." "Pero ang pamilya ko," sigaw ni Berting. "Ang panata ko, nasa panig ko." At sa huling pagtama ng sisiw sa tare, nadurog ito at naging abo. Ang usok ng alagad ng gabok ay nagsimulang bumalot kay Rodel, at sa mga tauhan, kinain sila ng mismong sumpang kanilang tinawag. Naiwan si Don Marco, nakatayo, galit na galit, ngunit hindi natitinag. "Berting!" sigaw niya. "Akala mo panalo ka na? Hindi matatapos ang sabungan hanggat ako ang hari. Kahit buhay ko pa ang kapalit, sisirain kita." At bago tuluyang lamunin ng liwanag at dilim ang paligid, kumislap ang kanyang mga mata. Hindi na mata ng tao, kundi mata ng isang nilalang na matagal nang nakikipagkasundo sa mga engkanto ng dilim. Ang buwan ay nakabitin sa itaas, bilog na parang matang nakamasid sa lahat. Sa ilalim ng punong balete, nagtatagisan sina Berting at Don Marco. Hindi na ito laban ng manok, kundi laban ng dalawang kaluluwa. Ang mga tauhan ni Don Marco, nilamon ng sumpang alagad ng gabok, ngayoy abo at usok na lamang na nilipad ng hangin. Si Rodel, sugatan, halos wala ng malay, ngunit si Don Marco ay nakatayo pa rin. Ang kanyang katawan ay nagbago, ang kanyang balat ay nagdilim, ang mga matay kumislap ng pula, at sa kanyang mga kamay ay lumabas ang mahahabang kuko na tila matalim na tari. "Berting!" sigaw ni Don Marco, ang tinig ay mabigat, parang halinghing ng halimaw. "Hindi ako mawawalan ng korona. Kung kailangan kong maging nilalang ng dilim para manatiling hari ng sabungan, gagawin ko." Mariin ang sagot ni Berting, bagaman nanginginig. Ang tunay na hari ay hindi ang nananalo sa pustahan, kundi ang nakakauwi sa pamilya niya. Sa likod niya, nakalutang ang sisiw. Ngayon ay halos hindi na sisiw. Ang anyo nito ay kalahating engkanto, kalahating tandang. Ang katawan ay matibay, ang pakpak ay kasing liwanag ng kidlat, at ang matay tila salamin ng buwan. Sumugod si Don Marco, mabilis at mabangis. Ang kanyang mga kuko'y kumikislap ng dugo. Ngunit sinalubong siya ng liwanag ng sisiw. Sa bawat hampas ng pakpak, natutunaw ang dilim na bumabalot sa katawan ng kanyang kalaban. Isang sagupaan, kaluskos ng mga ugat ng balete, dagundong ng lupa at sigaw ng dalawang kaluluwa. Si Berting, kahit walang sandata, ay nakaramdam ng apoy sa kanyang mga palad. Parang mismong panata ang naging sandata niya. Hinampas niya ang dibdib ni Don Marco at sumabay ang sisiw sa pag-atake. "Para sa pamilya ko," sigaw ni Berting. At sa huling sandali, sumiklab ang liwanag na pilak at pula. Ang katawan ni Don Marco ay natabunan ng apoy na hindi galing sa apoy ng lupa, kundi apoy ng panata. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kakahuyan, hanggang sa siya'y tuluyang naging abo na dinala ng hangin. Humupa ang lahat. Ang hangin ay bumalik sa pagiging banayad. Ang mga dahon ng baleta'y muling umindayog ng payapa. Si Berting ay nakaluhod, hingal, ngunit buhay. Sa kanyang tabi, bumalik ang sisiw sa dati nitong anyo. Maliit, maamo, at nakatingin sa kanya na parang sinasabing, "Natupad mo ang panata." Umuwi si Berting,
bago sumikat ang araw. Sa kanyang pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Lina at ng mga bata. Ang mga mata ni Lina ay namumugto sa pag-aalala, ngunit nang makita siyang buhay, agad siyang niyakap. "Berting," bulong ni Lina luhaan. "Salamat at umuwi ka." Ngumiti siya, pagod ngunit magaan ang loob. "Yan ang pinangako ko, hindi ba? Na lagi akong uuwi." Mula noon, nagbago ang lahat sa San Nicasio. Ang sabungan, bagaman bukas pa rin, ay wala ng hari. Ang mga tao'y nagbalik sa simpleng pamumuhay at ang kwento ng sabungerong mahirap na lumaban sa dilim ay naging alamat. Si Berting hindi na sumali sa sabungan. Sa halip, nagtayo siya ng maliit na manukan, hindi para sa sugal, kundi para sa kabuhayan. Ang sisiw ay nanatili sa kanilang piling, hindi na bilang agimat, kundi bilang bantay, kaibigan at tanda ng panata. At tuwing gabi, sa lilim ng balete, naririnig ang banayad na huni ng hangin. "Berting, Berting." Ngunit ngayon, hindi na ito babala. Ito'y pagpupugay sa taong pinili ang pamilya kaysa kapangyarihan. Lumipas ang mga buwan. Sa baryo San Nicasio, unti-unting naghilom ang mga sugat ng gabi ng dilim. Ang sabungan, na dati dinarayo ng lahat, ay naging tahimik. Wala nang sigawan ng pustahan, wala nang yabang ng mga hari ng sugal. Ang mga tao'y mas pinili ng alagaan ng kanilang mga manok para sa pagkain kaysa sa labanan. Si Berting, na dati kilala bilang mahirap na sabungero, ay ngayoy isa ng huwaran. Hindi dahil siya'y yumaman, kundi dahil pinili niyang bumalik sa payak na buhay. Ang kanyang maliit na manukan ay lumago at sa tulong ni Lina at ng mga bata, unti-unti nilang naipundar ang kaunting ari-arian, palay, gulay at ilang hayop. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang tahanan ay puno ng kapayapaan. Isang bagay na hindi mababayaran ng kahit anong kayamanan. Ang sisiw, bagaman nanatili sa kanilang piling, ay hindi na ordinaryo. Habang lumalaki ito, mas lalong kumikislap ang pilak na balahibo sa pakpak nito. Ngunit hindi ito lumaki para maging halimaw. Nanatili itong maamo, bantay ng kanilang pamilya. Madalas itong makikitang nakadapo sa sanga ng kanilang bakuran, tahimik na nagmamasid. Kapag may paparating na panganib, kahit bagyo o may magnanakaw, humuhuni ito ng kakaiba, tanda ng babala. Para sa baryo, hindi na ito basta sisiw, kundi alagad ng panata. May mga kapitbahay na minsang nagtanong kay Berting, "Bakit hindi mo gamitin ang sisiw para yumaman? Para makilala ka sa buong bayan?" Ngunit lagi niyang sagot, hindi siya para sa kayamanan, siya'y paalala. Ang panata na kapag dumating ang oras ng pagpili, pamilya ang uunahin. Minsan, dumaan si Berting sa lumang balete sa sitio Talahib. Nakaupo siya sa ilalim nito gaya ng dati, ngunit ngayon ay hindi na siya nangangamba. Sa halip, nakikinig siya sa kaluskos ng dahon at sa malamig na ihip ng hangin. At sa kanyang pag-upo, narinig niyang muli ang tinig na matagal ng gabay. "Berting, natupad mo ang 3 patakaran. Hindi mo ipinagkanulo ang pinagmulan. Hindi mo isinuko sa yabang. At sa huli, pamilya ang pinili mo. Kaya't mula ngayon, ang pangalan mo ay hindi lamang sabungero. Ikaw ay bantay ng panata." Napangiti si Berting. Tumingala siya sa mga sanga ng balete at nagpasalamat. "Kung hindi dahil sa inyo, baka nalunod ako sa sugal, sa kasakiman. Pero ngayon, natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi nasa bulsa, kundi nasa tahanan." Lumipas ang mga taon at ang kwento ni Berting at ng mahiwagang sisiw ay naging alamat ng San Nicasio. Ikinukwento ng mga matatanda sa mga bata. May sabongherong nagkamali noon, ngunit natuto. Pinili niya ang pamilya kaysa kapangyarihan. At dahil doon, pinagpala siya ng engkanto.
Ang mga bata ay natututo, ang mga magulang ay napapaisip, at ang baryo ay hindi na muling binalot ng kasakiman. At tuwing gabi, kapag dumadaan ang malamig na hangin sa paligid ng balete, ang mga tao ay naniniwala na iyon ay tinig ng engkanto, nagpapaalala ng 3 patakaran. Huwag ipagkanulo ang pinagmulan. Huwag isuko sa yabang ang swerte. Kapag mamimili, pamilya ang piliin. Sa kanilang bakuran, makikita si Berting, si Lina at ang mga anak na sabay-sabay na kumakain ng hapunan. Ang sisiw, na ngayoy tila kalahating tandang na may ningning ng engkanto, ay nakadapo sa sanga ng isang puno sa kanilang gilid. Tahimik itong nakamasid at sa bawat halakhak ng pamilya, kumikislap ang kanyang pakpak, tila sumasang-ayon. At sa liwanag ng buwan, ang baryo San Nicasio ay natulog ng payapa. Alam na may isang panata na nakatanim sa kanilang kasaysayan. Isang panatang hindi kayang talunin ng kahit anong sugal o sumpa. Wakas,